formal na pong naghain po mga kabida ng kanyang opposition. Ito pong si Senator Rodante Marcoleta mga kabida. Laban ho dito sa nomination po ni Justice Secretary Boying Rimulya bilang ombudsman mga kabida. Okay? Eto, babasahin ko lang po itong balita mula sa Ang Balita Ngayon. Breaking, Senator Marcoleta hinaharang ang bid ni Rimulya sa ombudsman. Ayan po. Nagpasa ng sinumpaang pagtutol si Senator Rodante Marcoleta sa Judicial and Bar Council o JBC laban sa nominasyon ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya bilang bagong ombudsman. Giit ni Marcoleta, hindi nakapagpakita si Rimulya ng sapat na husay at lalim sa batas at bigurin itong may pakita ang mataas na pamantayan ng probidad na hinihingi para sa posisyon. Dagdag pa niya, nakababahala ang naging tugon ni Rimulya nang kumpirmahin nito ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo tungkol sa bending the law. Ayon kay Marcoleta, malinaw na ang ganitong asal ay isang paglabag sa Code of Professional Responsibility and Accountability na hindi dapat ikonsidera para sa isang kandidato sa ombudsman. Ang pangunahing bantay laban sa katiwalian sa gobyerno. Sa gitna ng tuminding panawagan para sa mas malinis at tapat na liderato sa ombudsman, binigyang diin ni Senator Marcoleta na kailangang mahigpit ang pamantayan ng JBC sa pagpili ng susunod na tagabantay laban sa korupsyon. Ayon. So ito, dagdag sakit ulo po mga kabida. Ito hong ginawa po ni Senator Marcoleta kay Secretary Boying Rimulya po sumakit na nga yung kanyang ulo po doon ho sa mga complaints na isinampa po mga kabida in Davao City Acting Mayor Basti Duterte at Attorney Ferdy Topacio mga kabida. Hindi pa po kasali doon yung motion for reconsideration po ni Senator Amy Marcos doon po sa kanyang complaint na ibinasura po ng Office of the Ombudsman mga kabida. Ito pa dumagdag pa ito pong si Senator Rodante Marcoleta mga kabida. Okay? Isa din sa mga dapat tingnan ng JBC ito pong sinasabi po ni Justice Secretary Boying Rimulya na nakakuha na raw siya ng clearance mula sa Office of the Ombudsman kasi malinaw po mga kabida na hindi pa po resolve yung mga complaints ni Rimulya sa ombudsman. Wala pa pong resolution yun. And yet, sinabi po ni Rimulya mga kabida na meron na raw siyang clearance at na isumitin na raw niya ito sa JBC. Ano po yun? Yung clearance na sinabi po ni Rimulya, ano po yun mga kabida? Kasi malinaw naman po na meron pa po siyang pending complaints. Hindi pa po resolve yun. At saka pangalawa po mga kabida, hindi po basta-basta i-resolve yun Kailangan po ng sapat na oras, panahon, para dumaan po sa due process po mga kabida. Yung pag-resolve po ng mga reklamong iyon, Pero, nagtaka na lang po tayo. Kasi, sinabi po ni Rimulya na nag-release na raw, ng clearance ito pong Office of the Ombudsman. Di ba? So malinaw po na meron pong rig dito ho sa prosesong ito mga kabida. So yun po yung isa po sa dapat tingnan ng JBC maliban po doon ho sa mga oppositions na na-file dyan mga kabida. Kasi hindi naman po maganda na may mga paglabag dun po sa alituntunin po ng Judicial and Bar Council po, mga kabida. Alam naman po natin, napaka-stricto po, itong JBC sa pagpapatupad po ng mga alituntunin, dyan po sa pagpili, mga kabida, ng susunod po na ombudsman, Okay? Itong si Rimulya po, mga kabida, parang
gigil na gigil talaga ito, ano, na maging ombudsman. Ano kaya yung mission niya? Okay? Yun yung tanong po, ano? Bakit gigil na gigil po na maging ombudsman ito pong si Rimulya, mga kabida, kahit na meron na po siyang posisyon ngayon? Siya po ay Justice Secretary po, mga kabida, pero hindi pa po siya kontento dito ho sa pagiging Justice Secretary. Gusto pa po siyang maging ombudsman, ano? Alam naman po natin, mga kabida, ano? Ang ombudsman meron pong fixed 7-year term. Okay? Na kahit na po magpalit po ng liderato, ano, mga kabida, magpalit po ng administrasyon, andyan pa rin yan. Hindi ho basta-bastang tanggalin yan, mga kabida. Unless, kung siya po ay pagdidiskitahan po, mga kabida, ng bagong administrasyon. Okay? Hahanapan po ng putas para po ma-impeach. Kasi impeachment lang po yung pwede hong magtanggal, ano, kagaya po ng ombudsman po, mga kabida, na isang impeachable officer, ano po. At hindi ho pwedeng basta-bastang tanggalin lang po. Okay? Mga kabida. So, yun yung advantage ng ombudsman kaysa Justice Secretary. Kasi ang Justice Secretary is serving at the pleasure of the President. Kung ayaw na po ng Presidente, wala na po siya, no? Mga kabida. Okay? It's a puwera na po. Unlike dito sa ombudsman, mayroon pong fixed 7-year term. Alright? At marami hong naniniwala, mga kabida, na ito daw pagkukumahog daw ni Rimulya na maging ombudsman, merong mission daw ito. At meron nga silang hinala Yung pangunahing mission daw dito ni Secretary Rimulya, ito hong si Vice President Sara Duterte, mga kabida. Alam po ninyo na si Sara po meron pong kinakaharap, mga kabida, na mga kaso as recommended by the House Committee on Good Government and Accountability, ano, mga kabida. Yung mga kasong like plunder, malversation of public funds, ano, violations of Graft and Corrupt Practices Act, at ito pong provision po, mga kabida, ng Revised Penal Code, ano, which is criminal in nature. Alright? Dito pa lang sa plunder po, may hihirapan na po, ano, na makakuha po ng bail, ano, kung sakali hong sasampahan po ng kasong plunder ito pong si Vice President Sara Duterte dahil doon sa 125 million pesos, ano, na sinasabi hong misuse po na confidential funds, ano, mula sa Department of Education, mga kabida, ano po.